Ang ating pong oras ay alas 7:04, 4 na minuto makalipas sa ikapito ng umaga. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Super Radio! Super Radio! Super Radio! Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa Umaga Nationwide, Worldwide, Netwide para sa Martes ng umaga. Huling Martes na po ngayon ng 2020. Huling Martes, last Tuesday, Disyembre 29, taon 2020, Kalakang, Maynila at siyang lugar sa bansa mananatili sa General Community Quarantine hanggang sa katapusan ng Enero ng susunod na taon. Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa natuturukan ng bakuna kontra sa COVID-19 ayon sa Malacanang. Pero ilang miyembro ho ng Cabinet at Presidential Security Group na bakunahan na. Ilang mga kongresista at district engineer ng DPWH na sangkot umano sa katiwalian, pinangalanan ni Pangulong Duterte. Ang ilang tinukoy na kongresista, itinangging sangkot sila sa korupsyon. 4.5 trilyong pisong pambansang budget para sa susunod na taon. Nalagdaan na ni Pangulong Duterte. Paghihigpit sa biyahe mula sa iba pang mga bansang may bagong uri ng COVID-19 dapat ipatupad na ayon sa Department of Health. Presyo ng bilog na prutas tumataas na habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Presyo ng diesel at kerosene nabawasan ng katiting. Maulan na bagong taon asahan sa Metro Manila ayon sa Pag-asa. Super Balita sa Umaga Nationwide! Bantay Panahon! Wala na pong low pressure area o namumong sama ng panahon sa loob ng teritoryo natin. Wala na po, mga kapuso. Ang LPA sa silangan ng Luzon ay natunaw na po habang nasa labas na ng teritoryo ng bansa o Philippine Area of Responsibility ang isa pang low pressure area o LPA sa West Philippine Sea. Ang buntot ng tinatawag ng frontal system ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Hilaga Luzon habang ang trough ng low pressure area na nasa labas na ng teritoryo natin ang nakakaapekto sa Mindanao. Asahan naman ang maulap na papawarin na may kalat-kalat na mga pagulan sa Batanes at Babuyan Island dahil sa hanging amihan. Ang nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Aurora naman ay makakaranas ng maulap na papawarin na may kalat-kalat na mga pagulan, pakulog at pagkidlat dulot ng buntot ng tinatawag na frontal system. Ganito rin ang lagay ng panahon sa Calaga, sa rehiyon ng Davao, Zamboanga Peninsula, Soxargen at Kalayaan Islands dahil sa trough ng LPA. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin na may pulupulong mga pagulan dulot ng localized thunderstorms. Samantala, sinabi ng Pag-asa na posibleng maging maulan sa bagong taon dito sa Metro Manila. Yung outlook po natin sa bagong taon, medyo maulan po tayo dahil naman po sa tail end of a frontal system sa Metro Manila. Yan pong tinig ni Shelly Ignacio, weather forecaster ng Pag-asa. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Bantay COVID-19 sa DZBB. Ang oras po natin mga kapuso ay 8 minuto makalipas sa kapito ng umaga alas 7:08. Radyo na! TV pa! Kailangan, kortesiya na. Disiplina pa. Mananatili sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila hanggang sa ika-31 ng Enero 2021. Bukod dyan, inanunsyo ni Pangulong Duterte sa kanyang ulat sa bayan kagabi na nasa ilalim din ng GCQ o General Community Quarantine ang mga sumusunod na mga lugar. Lungsod ng Santiago, Santiago City, Isabela, Batangas, Iloilo City, Tacloban, Lanao del Sur, Lungsod ng Iligan, Lungsod ng Davao City, at Davao del Norte. Habang nasa ilalim ng modified GCQ ang nalalabing bahagi ng bansa. Stay home if it's really possible. Kung kaya mo lang. For your own good. And then the washing of the hands. Tinig po yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bantay COVID-19 sa DZBB. Naturukan na umano ng COVID-19 vaccine ang mga miyembro po ng Presidential Security Group.
o PSG. Ayon po kay Major General Edgar Arevalo, ang tagapagsalita ng Sandatang Lakas ng Pilipinas, ang mga miyembro po ng security detail ang kauna-unang napakunahan sa hanay ng militar dahil sa kanilang trabaho na protektahan ang Pangulo at matataas na opisyal ng bansa. Pero nilinaw ni Arevalo na hindi nila alam kung paano ang naging pag-uusap hinggil dito at kung paano ginawa ang pagbabakuna. Ay, maraming katanungan dyan, ha? Daming tanong, Sino Mike. nagpasok niyang bakuna na yan dito sa Smuggled ba yan? Pilipinas? Smuggled, no? Hindi naman. Baka naman, Malacanang yan PSG yan eh. Baka naman may paintulot. Bawal pa eh. Sino nagpasok niyan? Sinong doktor? Oo, ang gumamit yan. nagturok o kaya sa kanila. nurse, o kung ano man. Yes. Di ba? Sa bagay, may mga sariling doktor at nurse sa PSG. Oo, tsaka Malacanang. Oo, yan, maraming katanungan. Daming tanong, Oo, Mike, ha? oo. Teka muna, hindi pinadaan daw sa FDA. Hindi na alam ng FDA Hindi yan. nga, eh. wala kang Hindi kaalaman alam ng ng si Yusek DOH yan. Domingo eh. Oo, ha? Walang Oo. alam. Oo, Tinig yan ang po mga ni- tanong, Oo. Sino nagbayad dyan? Yun. Pera ha? ba ng taong bayan yan? Oo, magkano binayad dyan? Yan. oo. Yun! Tinig po ni AFP spokesman Major General Edgar Arevalo. Samantala, kinumpirma rin ni Brigadier General Jesus Durante III, commander ng PSG, na mga close-in security ni Pangulong Duterte ang nabakunahan. Ginawa raw ang matapang na hakbang na ito. Hindi para sa sariling interes kundi para hindi maging banta ang mga PSG personnel sa kaligtasan ng Pangulo na kanilang pinoprotektahan. Hindi naman sinabi ni Durante kung anong bakuna ang kanilang ginamit, gayon din ang kung saan ito nanggaling, magkano ang ginastos, yung mga tanong mo, Mike, at sino ang nag-aproba nito. At alam mo, close-in daw na PSG. Close-in. Kasi may PSG na hindi close-in na naka-uniforme o kaya, hindi ba? Yung Pero mga ito talaga, nakatabi. ito nakadikit mismo ni nakadikit Pangulong, kay Presidente. Duterte. Yes. Oo, kay Presidente. Pero meron din ibang nakadikit doon na hindi PSG. Halimbawa, Alin? si Senador Bongo. Yun, oo. Yung Nabakunahan kanyang- ba yun? Ha? Yung kanyang tinatawag ng military aid, yung babae. Yan. Yung mga ganun. Ayun. Ha? Sa kabilang banda, Daming tanong. Sa kabilang banda, iginit naman ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Giovanni Bacordo na wala pang natuturukan ng COVID-19 vaccine sa kanilang hanay. Wala pa rin naman nung namomonitor na naturukan ng COVID-19 vaccine sa hanay ng pambansang pulisya ayon kay PNP Chief Police General Debold Sinas. Bantay Bakuna. Oras po natin mga kapuso ay alas 7:11, 11 minuto makalipas ang kapito ng umaga. Radyo na! Bakuna pa! Ay, disiplina pa! Oo, ano ka mo? Oo. Hindi pa umano nababakunahan kontra COVID-19 si Pangulong Duterte. Yan ang sagot ni Presidential Spokesman, tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque nang tanungin siya kaugnay sa naging pahayag ng Pangulo sa emergency meeting nung Sabado na gabi kung pwede umano siyang magpaturok ulit kapag dumating ang bakuna ng Pfizer. Ayon kay Roque, wala siyang personal na nalalaman sa usapin kung naturukan na ba ng bakuna laban sa COVID-19 si Presidente, pero sa kanyang pagtaya hindi pa hindi pa nababakunahan ang Pangulo. I don't think so, no? Kasi siguro mga 4 na beses ko nang narinig kay Presidente yan. Ang palagi niyang tinatanong ay, kung magpapabakuna na ako ngayon, pwede pa ba ako magpabakuna later on, no? Kasi nga palagi niyang tinatanong, pag ako magpabakuna now, pwede pa ba yung mga ibang vaccine? Kasi ang gusto nga niya, isa dito, China, isa dito, Russia. Pero hindi nga alam kung pwedeng gawin yun, no? So hanggang di siya sigurado, ayaw muna siguro niya. Tinig po yan ni tagapagsalita ng Pangulo Presidential Spokesman Harry Roque. Una nang sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na hindi pa naturukan ng COVID-19 si Pangulong Duterte dahil ayaw daw ng mga doktor niya. Naloko na. Ibig sabihin yung mga doktor ng PSG payag na turukan Siguro sila. matitikas Hindi, naman. nga ibig natin sabihin, kanino ba mga doktor